Naghain ng substitute bill si Senadora Risa Ontiveros kaugnay ng panukalang prevention of adolescent pregnancy. Kasunod po yan ng pag-atras ng 7 senador na naunang pumirma at sumuporta sa committee report nito. Anila, kailangan pa ng dagdag na dialogo sa mga stakeholder. Balitang hatid ni Maki Pulido. 7 senador ang biglang bumawi ng kanilang pirma sa committee report sa Senate Bill 1979 o an act providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies. Kasunod ito ng mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa panukala na i-veto raw niya kung papasa sa kasalukuyan nitong bersyon. You will teach four-year-olds how to masturbate. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Kabilang sa mga bumawi ng kanilang pirma, sina Senators J.V. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar at Bongo na sumulat kay Senate President Cheese Escudero. Naniniwala raw sila na mahalagang issue ang adolescent pregnancy pero kailangan pa ng dagdag na pakikipag-usap sa mga stakeholder. Sumunod sa kanilang umatras sina Senators Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Loren Legarda. Bago ang atrasan, may 18 senador na nakapirma sa committee report. Hindi pa nga napupunta sa presidente, may pronouncement na siya na i-veto. So why would we produce a committee report na alam naman natin na i-veto na ng presidente? Hindi ako sang-ayon sa anumang panukala na makakasira sa halaga ng pamilya at salungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Kinahapunan naghain ng manifestation sa plenaryo si Senator Risa Ontiveros, author ng Senate Bill 1979. Nagulo daw ang usapan dahil sa mga kumalat na maling impormasyon. Sinabi nila na nasa bill yung 0 to 4 years old masturbation, anal sex, oral sex at kung ano-ano pang mga konsepto na hindi akma sa mga bata. Natakot ang sambayanan. Pero uulitin ko, wala naman ang mga ito sa bill. At kailanman ay hindi ito makakapasok sa anumang panukala na aking isusulong. Sa gitna raw nito, maghahain siya ng amendment by substitution para masagot ang mga agam-agam ng ilang senador. Tinanggal na po natin ang phrase na guided by international standards dahil sa mga pangambang inihain ng ilan. Nilimitahan na natin ang CSE sa adolescents o ang 10 years old and above. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, dahil aamyandahan ni Ontiveros ang panukala, pag-aaralan pa kung ibabalik ito sa komite o pagdedebatihan na sa plenaryo ng Senado. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makikipiesta sa Dinagyang Festival sa Iloilo City ngayong weekend ang ilan nating paboritong Kapuso stars. Mauuna ng bibisita bukas sa isang malls ang prinsesa ng City Jail stars na sina Allen Ansay, Denise Laurel at Will Ashley. Sa January 25, Sabado, makikisaya rin si Kapuso Primetime Action Hero at 2024 MMFF Best Supporting Actor Lulu Madrid. Kasama ang kanyang lolong Bayani ng Bayan co-stars Shaira Diaz at Paul Salas. Hindi rin mawawala sa selebrasyon si Star of the New Gen Jillian Ward at kanyang mga kasama sa May Ilonggo Girl na sina Michael Sager at Yasser Marta. Mahigit 7,000 security personnel ang ipinakalat na sa Iloilo City para tiyakin ang seguridad ng Dinagyang. Libo-libong bisita ang inaasahang dadalo sa malaking kasiyahan. Sa linggo, January 26, ihahatid ng GMA Regional TV at Synergy ang special coverage sa Dinagyang Festival 2025. May live streaming yan sa website ng GMA Regional TV and social media pages ng GMA Regional TV, GMA Regional TV News at GMA Integrated News. Makapal na niyebe ang bumalot sa ilang lugar sa Gulf Coast ng Amerika dahil sa pambihirang snowstorm. Sa Florida, kabilang dyan ang ilang beach. Kanselado muna ang klase at sarado ang maraming negosyo roon. Idineklara na rin ang state of emergency. Sa Georgia, mayat-maya ang busina ng mga sasakyan para maiwasan ang disgrasya sa gitna po ng makapal na snow sa mga kalsada. May ilang huminto at binabagalan ang pagtakbo. Balot din po ng snow ang malaking bahagi ng New Orleans.
Nasa 31 milyong residente ang apektado. 12 ang napaulat na nasawi base sa local reports. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawang sugatan ng mahulog ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bangin sa Orani, Bataan. Dinala sa ospital ang lalaking rider at angkas na live-in partner niya. Ayon sa pulisya, pababa sa pakurbadang bahagi ang kalsada o ng kalsada sa barangay Tala ang motorsiklo nang mawalan ito ng preno. Bumangga ito sa barrier ng kalsada hanggang sa mahulog sa bangin. Noong November 2022 sa kaparehong lugar din, nahulog sa bangin ang isang bus na sinasakyan ng mga teacher na taga Quezon City. Isa ang nasawi noon at mahigit sa 20 ang nasugatan. Dalawang drug suspect ang alestado sa ikinasang bypass operation sa Iligan City. Mahigit 9.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa mga suspect. Sa investigasyon, lumabas na nakatunog umano ang mga suspect na by bust ang transaksyon kaya sila nagmadaling tumakas. Pero naaresto rin sila kalaunan. Isa sa kanila ang sugatan sa engkwentro. Maharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Wala silang pahayag. Update po tayo sa paglaya ng mga tripulanteng Pinoy na bihag ng Houthi. Isang heartwarming na reunion ang nangyari sa pagkikita ng mag-inang Pilipino sa Muscat, Oman. Mainit na yakap ang sinalubong ng ginang sa kanyang anak na isa sa 17 Pilipinong bihag na pinalaya ng grupong Houthi. Nakabase po sa Muscat, Oman ang ina. Sabi ng Houthi, pinalaya na nila ang mga tripulante bilang pakikiisa sa ceasefire ng Israel at Hamas. Tulad ng ilang senador, sinabi rin ni Senate President Cheese Escudero na walang mga blanco sa pinirmahan niyang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Duda raw si Escudero sa inilabas ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kopya ng Bicam report na may mga blanco. Wala rin daw nakikitang mali si Escudero sa pagpasa ng 2025 budget. Sa bersyon daw kasi ng Bicam report na pinirmahan niya, nakasaad na pwedeng itama at punan ng Committee on Appropriations ang Finance ang anumang pagkukulang. Kung may pagkakaiba man daw sa Bicam report at General Appropriations Act, kit ni Escudero na filed bill o ang pinal na bersyon ng GAA ang masusunod. Good vibes tayo, hatid ng fur babies from Las Piñas. Dalawang tutang certified partners in crime. Nahuli nga ang isa sa mga trip nila. Suspect, tumakas kahit pinagbawalan. Guilty yan ang mga alagang Shih Tzu ni Bien Lawigan. Si Brutus Gina maging tutang tungtungan. Sinamahan pa ng push para makalabas at maging free ang kapatid na si Milky. Magkasangga raw sina Milky at Brutus sa lahat ng bagay. Paglalaro man o pagiging pasaway. Ang video mahigit 260,000 na ang views. Trending!